Oh, good afternoon sa tanan nga tagpalamati. So what is physical rehabilitation medicine? So physical rehabilitation medicine emphasizes it's a specialty, no? Pareho man lang may internal medicine, may family medicine, may ara man physical rehabilitation medicine nga specialty. So ang focus in isang physical rehabilitation medicine, kami naga-prevent, diagnose, kaga-treat sa mga pasyente nga limitado ang ila nga abilidad nga magiyo. So, kag maghimo sa mga aktibidades sila sa pang-adlaw-adlaw. So, ang tawag sila nga limitation of function tungod nga abi kung may sakit ka, no? Na so, amo na nga ginarehab. Abi na aksidente ka, na fracture ang imo nga tulan, budlayan ka maglakat, so ginarehab man ina. O abi operahan ka, nga operahan sa tuhod, no? I-replacement, no? So, inang ginarehab na pagkatapos or operahan ka sa imo likod, may neck pain ka, may back pain, ginarehab man na siya pagkatapos. Kay tapos muna sang kung may sakit ka o na-injure ka o na-operahan ka, ang rehab nga mga bulig sa imo recover, no? Kay bawa na stroke ka, gin-treat ka sa imo nga neurologist, na survive mo ng stroke galing ay hindi ka kahambal, hindi ka kakaong nga ikaw lang isa, hindi ka kalakad, hindi ka gani ka ilis, hindi ka kasuksok sang bayo mo, hindi ka kapanghusay, no? Hindi ka ka-brush ang imo nga untoda, hindi ka kapang toothbrush, hindi ka kahambal, no? So, ang inatanan, gina-address na isang physical rehabilitation medicine. Ang mga daily mo nga pang-adlaw-adlaw mo nga pangginawi, nga aktibidades, mahimo mo, nga makagiyo ka despite sang imo nga sakit, or imo nga nakaluwas ka sa isa ka injury or aksidente or pagkatapos mo sang opera or surgery. Okay, Dok. So, mayara, manya, Dok, nga sa nambal mo, ganit kagina yung mga internal medicine specialist kita. So, mayara, manya nga physical rehabilitation na medicine na specialist. Dok, bali, ano ni sila, Dok? Nang separate ni sila ya, Dok, sa mga nag-specialize sa mga rheumatism? So ang mga rheumatologists, another subspecialty man na siya, nga nakafocus sila sa mga rheumatologic disorders, so mga arthritis, subot yun, nagahubag na mga parte sa mga joints mo bala, na kasukasuan. So muna siya ang specialty sa mga rheumatologist. No? So ang rehab ya, tanan nga sakit, basta nagluya ka, hindi ka giyo, hindi ka kalakat, kinahanglan mo ng bulig sang rehabilitation medicine specialty. So ang rehab, tanan nga sakit, basta nagluya ka or may ara ka sakit, hindi ka makagiyo, ginarehab na. Kagang rehabilitation medicine, sa tanan na siya, halin sa bata mo, halin sa pagkatawo mo, isa sa pagkatigulang mo, kinahanglan mo rehabilitation medicine. Okay. Sige, Doc. So, ang aside from nahambal mo naman Dok, ang ang pinaka-goal, Doc, sa physical rehabilitation medicine? Ang pinaka-goal namon sa physical rehabilitation medicine, nga kung magmasakit ka, nagluya ka, or may sakit ka nga ara ka in pain, hindi ka kaubra kay hindi ka ka-focus kay ang sakit ang lawas mo, o kung na-aksidente ka na hindi ka kagiyo, no? So, or naoperahan ka. So, ang goal sa rehab, makarecover ka, no? So, hindi lang nga, after sang stroke, nakarecover ka, buhi ka, pero hindi ka makalakat. So, importante, after sang parts ng recovery mo, kinabuligan ka sang physical rehabilitation medicine doctor para makapungko ka uli, makatindog ka, makalakat ka, o kung hindi ka kakaon nga ikaw lang isa, tuduan ka magkaon para hindi ka madunlan, o kung hindi ka kahambal, tuduan ka uli mag-articulate, or kaysang iba ng hindi sila kabalo nga maghimo sa mga activities of daily living bala. Like bawa, magpanipilyo, magsuksok sang bayo, magkanto sa banyo, mga muna bala mga bagay-bagay sa pang-adlaw-adlaw ang ginahimo ta, nga wala na take for granted ta bala. Kung ara ka na sa sakit, budlay na siya kung hindi ka marehab. Obi, na-stroke ka, paralyzed ka, paano ka magkaon? Paano ka mag-ilis ng bayo mo? Paano ka magbanyo? Diba? Hindi mo na pwede i-depende mo sa ibang na tao.
dapat ikaw maninguwa nga makarecover ka man kay para hindi man mabugatan ang imong pamilya. Kay kung isa ka tawo nang may sakit kag may ara siya nga mga muni nga tawag nga mga impairment, disability or handicap, hindi na nila maubra ang mga bagay na naubra before sila na masakit. So may ginabuligan sila sa physical rehabilitation medicine. Ang parehas bi Doc, example na lang nato na si DOH Secretary Herbosa Doc no kay sa latest nga information na operahan siya kay doon nagpani replacement to siya bala mo nga naging successful man. So kinahanglan niya pa sandugang days sa iyang pag-leave because kinahanglan niya mag pa-rehab Doc. Sige. So Doc, ang kung Doc, kay tagsa Doc, may mga concept man Doc mo sa may physical rehabilitation medicine niya Doc, ano ya ang iya nga concept? Anong namin ang principles of rehabilitation medicine? Concept, okay. So ang concept niya is, ang goal niya is to restore optimal function, no? Sa tanan, all spheres of life, halin sa bata ka, isa pagatigulang mo, including hindi lang medical condition mo, kung kundi mo emotional, vocational, kag social condition. So it's branded, physical rehabilitation is branded as the quality of life specialty. Kaya ang goal namon, hindi lang nga makarecover ka sa imong sakit, kundi mahimo mo pang bagay nga kahatag sa kalipay sa imong kabuhi. No? Pero sa iban nga pasyente ko, no, nagatingwa, gina sila nga kung gasakit ang latuhod, no, parehab, gid sila kay para maka-ballroom dancing pa sila, no? Mayara man iban nga na-ampute na sila, wala sila tiil, may natawag na kung wala ka sang tiil, loss of part of a body part, di ba? Kaya na-ampute ka, nautod mo tiil. So may tawag sina impairment, no? Pero hindi kung wala ka na tiil, disabled ka na. Sa leg, pwede ka man Japon ka run, pwede ka man Japon ka marathon, di ba? So hindi ko mo nga mara ka impairment nga nautdan ka tiil ng disabled ka na. Kay tinguan na sa imo rehab doctor nga buligan niya ka paano mahimo muli ang mga bagay nga enjoy nga gusto mo himuon despite sang imo nga impairment. Okay? So ang nang general principle niya nga sa amon sa rehab ya, kung may sakit ka o may limitasyon ka sa physical, abi na bata ka nga may polio ka, no, or nabata ka nga wala ka tiil. So, hindi po nga nun nga na siya ng end of the world na ina. Kaysa rehab ya, nang sa amo niya, basta willing ka, himuan iya paagi kung anong gusto mo nga ma-achieve. Sabi, kung wala ka tiil, gusto mo ya mag-marathon ya, pwede na himuan paagi, no? O kung abi, ang goal mo lang yan, nadula ang tiil ko, okay naman lang nga maka-opisina ko, pwede lang naman na iya nga amo ng goal mo, ma-work kami kung anong gusto mo nga goal, no? Meron iban nga pasyente nga, biskan paralyzed na kuya dokya, gusto kuya Japon niya nga maka-travel pa ko, gusto kuya nga, biskan amo na ni edad ko, no bintana ko, gusto kuya nga ako man Japon magluto sa pagkaon ko, ako man na Japon niya nga maka-gardening ko, so mga amo na mga bagay. So, we work with anong goal sa pasyente, anong gusto niya himuon, nga hindi niya mahimo, nga pwede siya mong buligan nga mabalik ina nga function or abilidad niya. Okay, Doc. So, Doc, ipamangkot ko lang nino kay may ara bala Doc nga differences ang impairment, disability, kag ang handicap or the same lang ni sila Doc, lain lang ang kumbaga ang tawag bala sa ilahaw. Amo na gani kay thank you gid no Ma'am Faith for asking that. Kay actually bala ang iban nga ang aton pagkaintindi isa lang na ang impairment, disability kag handicap. Pero hindi na bala sila pareho. So pareho na ang impairment is a loss of a body part or bawa to lang ang balto kagina, abi na ka na may diabetes ka. Tapos na infection ng imotiil, no? Yes. Tikita ka na iba nga diabetes mo, hindi controlled ang diabetes mo. Iba na napilas ang ilatiil, tapos nagkagangrina sila. Tikis pinang abdan sina kung naglapta na ng infeksyon, inaut-utdan sila tiil pero hindi magsaka ang infeksyon. So winatawag sina impairment. Kay na-ampute mo, na amputation siya, nautod ang iya tiil.
So, impairment na nga tawag. Bali, wala na siya tiil, na utod ang niya tiil. So, impaired na siya. Pero, buti nga nun, disabled siya. Hindi siya kinahanglan nga mag-disabled. Kaya may hara nga tawag sa nga artificial leg, nga tawag naman prosthesis. Ang manambal ko bala kung biska na utod ang imo tiil, gusto mo pa yung magmaraton, pwede na yung himuan paagi. Pwede ka namon himuan sang inang artificial leg. Oo. Actually, may project kami na sa Philippine Academy of Rehab Med sa Tacloban at the time, mga survivor, balasang Yolanda. Yes. More than 100 to ka mga na-infection ila tiil bala kay after sang Yolanda, ti damo nga mga bubog bala, mga buka nga mga glass bala natapakan nila, ti na-infection ila tiil. Ti mga 100 gito ka mga Yolanda survivors to nga ginutdan tiil. Ti ang proyekto namon sa Philippine Academy of Rehabilitation Medicine ginprovidean to sila sang amon nga foundation sang free nga consultation sa ila rehab doctor, tapos sina after sang free rehab consultation gin rehab gid sila ya mga more than 2 to 3 months nga rehab isa nga magpali tong ila tiil. Pagpali to sang ila nga tiil nga gin-amputate, gintaksan sila dayon sang artificial leg. No, kay inang artificial leg dapat tama ang fit para hindi ka malapukan. So gitudluan gin training pag gini sila paano maglakat gamit ang ila artificial leg. So tapos ang ending gani nag-amputiran pa kami. May run kami using sa ila artificial leg. So, buti nun, biskan may impairment ka, abi na utod ang imo tiil. Yes. Hindi buti nun, disabled ka, kay makalakat ka man Japon, makarun ka man Japon kung gaan ka artificial leg. Ang handicap naman, ang buti nun, hindi mo na mahimo ang imo role sa sosyedad. So, hambawa, nang na-stroke ka, tapos hindi ka na yagali kahambal. Ti ang imo, yagali nga work ya, bumbo radyo, announcer ka. Yes. Uti paano na nakaroon, di ba? So, ginarehab na nga, speech therapy para makabalik uli ang abilidad mo maghambal. Or kaysa makahambal man sila galing pukol, no? So hindi mo na maubra ang imo work. Ang handicap means tungod sa imo nga impairment, sa imo disability kag handicap, hindi mo na maubra ang role mo, responsibility mo tungod sa imo sakit. Halimbawa, drive ang imo role ng ang kabataan, ikaw drive pa kadto sa eskwelahan kada adlaw. Tungod na stroke ka, hindi ka nakadrive. Yes. No? So handicap ina. Okay? So ang impairment, to summarize, nadula isa ka parte sang lawas mo, no? Or isa ka ang imo nga strength, no? So that is impairment. Ang disability, hindi mo na mahimo ang usual nga mabagay nga nahimo sang normal nga tawo. Bawa, hindi ka kalakat, no? Tungod na utod ng imo tiil, no? Ang handicap is, tungod na utod ng imo tiil, ang role mo, messenger ka, or mailman ka, taga-deliver, or grab driver, hindi ka nakamotor, hindi ka naka-deliver to sa imo nga, hindi ka nakahimo sa imo ubra tungod sa imo na nga impairment and disability. Okay? So, anong role sang rehab nga very important. Kung mo may impairment ka, may sakit ka, may ara ka na aksidente ka, o kung naoperahan ka, nga hindi mo maubra mo sang una, buligan ka sang rehabilitation para maubra mo pa Japon at mga bagay nga naubra mo bago ka na-injure na. Okay, Doc. Sige. Doc, may ara man kamo nga mga cases abi nga sang bata siya, may ara siya yang included niyo, Doc, sa inyong rehabilitation ang mga na bala, Doc, mga bata nga nagkasakit sang polio, mga muna, Doc. Oo. So, ang managayambal po ang specialty sang rehab, womb to tomb. Okay. Pagkatawo mo, isa sa last day mo din sa kalibutan, kinahanglan mo rehab. So, may mga bata, bala nga natao sila, nga may ara sila nga mga cerebral palsy, balang na blue baby, ng kulang, kaysa may mga premature, di bala, nga kulang sa bulan. No? So, pagtao nila, hindi gidevelop ang ilang nga brain, no? Ila utok, may ara man iban nga pagkatao nila, normal man tama man sila sa bulan, galing ka pagkatao nila, daw na kulang bala sa hangin, nga tawag nga blue baby nila. So, pwede pagkagwa nila, daw luya sila.
So nagaresulta na case nga naga-cerebral palsy na ang tawag, may global developmental delay kay ang tungod sa damage sa ila brain case normal yang nga bataan di ba maka alas 6 months ya gapungko na 1 year 10 months gatindog na 1 year dapat galakat na iba niya Yes. 2 years na hindi pa kapungko na so mo na gina-rehab na namon mayara kami nga tawag nga pediatric rehabilitation kay para nga tudloan na namon sila nga makabalik sa ilang nga kusog nga makatindog kag makalakat uli. Naga-train man kami sa mga normal nga pagkaano galing may weakness sila may harap mga tao sila normal ang ilang nga pag-intindi ang ilang nga intelligence level mga galing kay luya lang bala sila so may mga pasyente kami nga do medyo hinay lang sila pero pwede pa sila Japon sa regular school galing na budlayan sila magiyo bala nang hindi sila kasulat gidasig ang budlayan sila maglakat pero may mga pasyente kami nga muna medyo hinay lang sila pero nakabalik pa sila sa regular school no nga naka-eskwela sila upod sa mga regular students ginarehab lang namon ng ila abilidad magsulat ginarehab namon ang ila paglakat hindi sila magtumba no may isa ko to ka pasyente gani nga muna do medyo hinay siya pero gani mamian gid siya magpingpong no so tig-encourage namon nga marehab siya kag para makabalik siya uli sa gusto ya balay moon so nang rehab kung sa kwan pa kami ang nagabulig sa imo achieve ang imo goals nga before hindi mo maubra galing limitado ka sa imo nga physical nga kapasidad so ang physical rehabilitation so ginagamit na namon syempre una eksaminon ka na namon parang balaan namon baseline kung anong imo sitwasyon diin ang parte nga nagluya diin ang parte nga nay sakit anong mga bagay nga hindi mo na maubra budlayan ka magkaon, budlayan ka magsuksok bayo, budlayan ka magsulat, na muna bala. So, i-assess na anay namon kung ano ang bagay nga kinahanglan mo bulig. Tapos istoryahon ka namon, anong imo goal, ano ang gusto mo himuon namon, din ka namon gusto buligan. Kaya siyempre, hindi man kami, respeto, may rights man ang people with disabilities. Yes. So, amangkot ka sa ila, kung ano yung ila gusto, hindi nga kung mo doktor ka, kabalo ka kung anong himuon para sa pasyente, hindi nga sila nga ano muda ang imo ya gusto, dapat naman ko kagit sa pasyente, anong gusto ya ma-achieve. Kag ma-work ka, kay sa alain na no, bawa, ang pasyente ng negosyante siya. Yes. Binautdan sa tuil. Di man siya, dok ang goal ko lang yan nga makabalik ko sa obra, yan nga maka-opisina ko. Kaya tinuto lang tiil ko. So makalakat lang ko sa opisina, okay na. At sige ti ang aton nga anong budget sa tiil, no? Anong gusto mo nga tiil, papilion mo na siya kay may tiil lang yan nga, artificial leg lang yan nga, okay lang yan makalakat ka sa opisina mo. Okay, may mga iba niya nga, ay, dok, gusto ko yan nga, gusto ko ya dok nga maka-join pa kuya sa Paralympics may ara Olympics balaan sa mga people with disabilities gusto ko ya dok nga ma-join pa ko tuya sa run tuya sa Paralympics ya tilain naman nga klase yang artificial legs no napakita niyo di may nagaran pa na digani nga may artificial legs ya makita mo da sa nga lain-lain pag klase nga tiil na no so ini bata nakita mo naga-wheelchair siya o ini wala siya tiil pero makalakat siya no na may club foot makita mo so ini naman na stroke siya natuluan siya maglakat uli so ini naman niya amuni na stroke man no ang next slides pakita niyo da may ara da nga ini naman nakita niyo sa dalom next slide niyo may ara pa na da sa dalom ipanaog niyo lang kay may ara pa da kamo makita nga naga-run siya bala using artificial legs may ara pa na kamo da mapakita so sang iniya nga tao nga gusto niya mag-join pa ya sa Paralympics, lain ang klase nga tiil hatag mo sa iya. Okay, Doc. Sige. Later doc ang mga picture. So diri sa ila doc nang may mga plan man ni siya doc no like for example kung ano ang gusto ka goal ya sang mga patient may plan kamo nga ginahatag sa ila doc nga for example one week or 2 weeks nga rehabilitation until nga mag-okay kag malabot ang iya goal doc no. May plan na siya kaya ra kami nga short-term goal, kag long-term goal. So, ang short-term goal namon, bawa sa pasyente nga uddan tiil, so the next 2 to 3 months, tinguan namon nga mapali ng iya nga tiil nga nauddan, pilasda, kag nagkupos na siya bala,
ang iya nga natiil nga nagahubag kay bago lang operahan updan makupo siya para makaigo na sa artificial legs. Kag ang long-term goal di namon amo na depende sa pasyente kung gusto ya mag-Paralympics da iya, ti mapili kami sang artificial legs nga pwede gid siya ka join sa Paralympics. O pero kung gusto ya lang ya makakadto siya sa opisina, mayara man niya basic lang ya nga artificial leg nga pwede lang siya makalakat on his own, maka-squat, maka-report pa siya sa work ng palakat siya. So, depende gina sa pasyente kung ano iya gusto. Kaga depende man sa pasyente, Dok, sa pagbulig sa iya nga kaugalingon nga ma-achieve ang goal. Kaya mo na gani nga kung nabatian naton bala, there was a time nga nakabatigid ko ya mismo nga ang hambal sang doktor gani nya wala sang makabulig nga iban sa imo kundi kaugalingon mo nang bisan ano ninyo kuno Dok ang mga specialist hatag sang plan man na o kon medicine nga gina oral o kon ano lang man na anang hindi man oral nga mga medicine kun kami nga mga pasyente abe do wala man namon kamo ginasunod kag ginabuligan na kaugalingon naman para mag-ayo, sayang ang effort, sayang ang resources, Doc. O tama, gina ba namang faith? Kaya ang pag-ayo sa isa ka tao, depende na sa tatlo ka factors, no? Una, siyempre yung pasyente. Kung ano advice ang doktor, advice sa imo, nga pulong, anong kinalanan mo sa rehab mo, bawasan mo, dapat ang imo nga diet, anong sundon mo, no, ang imo nga rest man, ang imo nga sleep, no, ang stress level mo tanan na i-address na siya kay dapat holistic approach, no. Tapos partnership ginaya kay wala mahimo biskan ara ka may doktor ka nga pinaka-best nga doktor sa bugo sa kalibutan, kung ang gin-advise sa imo doktor wala mo man ginasunod, dili ka mag-ayo. So dapat mangita ka isang doktor nga ina balang may pagsalig ka. Kay kung may pagsalig ka sa doktor, sundon mo ang advice na ang doktor. Kag ina ang imoy kaayo, kag kung updan mo pagid sang pangamuyo, ti amo pagid ang pinaka the best kid. Kay tungod ang ginatawag nila ang God created us, so siya lang gid ang makahatag sa aton sang true healing. Kami nga doktor, mga healthcare workers, instrumento ya lang sa pagbulig sang pagdala sang pagkaayo sang amon nga pasyente. Okay, Doc. So, aside from sa kaugalingon ng patient, Doc, importante man ang suporta sa nga pamilya, agud nga mapahagan-hagan ang kabudlay nga agyan, for example, sang mga rehab patients. Like, for example, amo to gani ang na-example mo, Doc, nga may the person living with diabetes siya tapos na wala gid late na kag na manage pero amo na infect nang iyang tiil na utdan na siya. So Doc, ano ka importante ang suporta sa pamilya kag ang pag-alalay sa pamilya para nga ang isa ka pasyente ang malabot man ang goal niya, Doc? So pinaka-importante gidya sa survival kag recovery sa isa pasyente nga may ara siya nga caregiver nga may ara gidya nga concern sa iya, no? Kay ang caregiver nga kung may ara pagpalangga kag concern sa pasyente, hapos siya willing na siya tudluan, nga willing na siya mag-work sa doktor, no? Kay ako na stroke ka, siyempre, do ang animo mo, hindi pa na dira, di ba? Hindi ka kadumdum sa imo bulong, paano mo siya imnon? So, dapat may caregiver, kagid nga mabulig sa imo, paano magpainom sa bulong. May, kasi ako ma-stroke ka, nabudlayan ka magtulon, di ba la? Yes. So, basi madunlan ka pa na, magkaon sang pagkaon, mag-inom sang tubig, basi madunlan ka pa na. So, importante gid ang caregiver, tudloan naman paano magpakaon, paano magpainom, kay balaan mo kaysa mag-follow up ka sa doctor every 2 weeks or after 1 month, di ang upod mo gid sa balay ang imo caregiver. So, importante gid na balang caregiver nga mapatraining gid siya sa doktor bago magpuli para siya na mismo padayon sa magpainom sang bulong, magpakaon, magpainom, biskan paano itagili paano bala anong pasyente nga hindi magkapila. Kaysa iban kung babayan ng pasyente kaysa ani siya kagiyo ang likod niya magkapila, may infection na muna bala.
So dapat ang caregiver una gid siya may ara siyang pagpalangga kag concern sa pasyente kag willing siya nga tudluan sang kami nga mga healthcare professionals tudluan siya sang tama nga pag-atipan sa iya nga pasyente amo gina number one. Pero another thing is as a caregiver you also have to keep yourself healthy, no? Kay di case kung ikaw nang take care sa pasyente, ma-burn out ka man. So as caregiver, hindi lang nga willing ka nga tudluan kung anong tama nga pag-alaga sa pasyente, may ara ka man nga self-care man para hindi ka man ma-burn out. Kag bilang caregiver, may mga willing ka nga mga bulig, no? So ma-reach out ka sa mga attending physician sa imong mga pasyente, sa imong nga rehab doctor, kung paano mabuligan ang imong pasyente. Kay pwede ka nga i-train namon kung anong pwede mo mahimo man nga mga exercises sa balay nga para mapadayon yung imo nga ang iya nga treatment sa balay. Because hindi man na pwede, hindi man nila kaya nga everyday gid dira sa rehab center kung puli na sila. So case ang ginahimo is ginatudlaan naman ang pod sa balay kung kaya nila nga himuon ang exercises. So kung hindi gid kapadala man kami sa mga physical therapist namon, staff namon sa ila panimalay kung hindi gid kaya, kung basta lapit lang kaysa kung layo-layo gid ang ilang residence hindi man ba malabot. So lalo na nga mga gid ang sa bukid na gid or remote area na gid ginatudlaan namon paano himuon nila nga maatipanan ang pasyente. Ma'am Faith, sa tanan nga tagpalamati, thank you gid nga nagapamati kamo di every Sunday sa Dr. Bombo. Ini ang paagi nga makatuon kita kung ano ang maayo sa atong ikaayong lawas kay kabalo kita ang number one nga pwede ta mahimo para hindi ta mag-disabled is prevention sa aton nga sakit. Kay number one cause sang disability sa bugo sa kalibutan, una mga musculoskeletal conditions, mga sakit-sakit sa lawas, neck pain, back pain, mga arthritis, ikaduwa mga chronic pain, no, sakit-sakit sa lawas, no, iban mga speech impairment, learning impairment, visual impairment, hindi kakakita, no, hindi kakabati. So mga amo ni bala nga mga sakit or stroke, no, mga amo ni nga mga sakit pwede tani ma-prevent kung ikaw aga pa nagpa-check up sa doktor kag ang kabalo ka kung paano nga mag-stay healthy. So number one tip is para hindi ka mag-disabled, dapat i-educate mo gid ang lawas mo. Willing ka magtuon kung paano ang ikayong lawas mo. Kag inimayo diri, kapasalamat kami sa Bombo Radyo kay ila di tanan nga guest mga doktor gid ya, no? So case abala ang aton ginapamatian ina makita tada sa mga social media ti okay man na magpro sa laon nyo kung mamati ka mo sa mga social media nga ang gahambal dak mga board certified doctors gid kag doktor gid sila, no? Kay case agagatag sang advice hindi tamang advice basi imbis nga makaayo bala sa atong lawas makaresulta pa sang hindi maayo, no? So una educate yourself. Ikaduwa, respeto sa mga tao nga may disability. So, hindi ta pagtawgon disabled na siya, kundi malumo persons with disability, no? A stroke na siya nga hindi person with stroke, no? So, respetohon ta ang people with disability kay hindi kumo nga may disability sila nang hindi na sila maging importante nga membro sa aton nga sosyedad, no? Maka-contribute man sila Japon niya maging important part sila sa aton sosyedad. So dapat ang hambal ko na gani may project kami na sa una nga PWD, People with Dignity, People with Destiny. So hindi ko mo PWD amo na limitado ka na sa imo kabuhi, hindi kay oportunidad ara gid sa tanan nga willing nga willing himuon ang kinahanglan niya himuon para ma-achieve ya ang iya goal. Secondly, ang lastly is ng may ara nga physical rehabilitation medicine nga specialty. May mga doktor kami diri sa Bacolod, all over the Philippines, more than 500 kami nga mga doctors subong board certified physical rehabilitation medicine doctor. You can approach us kag mapa-check up kung may ara ka nga disability para mobiligan ka namon. So panawagan ko sa tagpalamati subong kung may ara ka sang luya ang lawas mo, hindi ka kagiyo, or ara ka sa may sakit ka nga nabatyagan nga at
binulan na wala gaayo, no? O hindi ka kahimo sang usual nga nahimo mo, hindi ka kaluto, hindi ka kampal to sang badminton mo da or pickleball mo da kay tungod nga may ara ka nga physical disability nga nabudlayan ka mahimo ang mga bagay nga gusto mo himuon. So see a physical rehabilitation medicine doctor. Base pa lang may mahimo kami mabulig para ma-achieve inang imo nga dreams kag mga goals. So ang minsay ko, kung may ara ka impairment, disability, or handicap, may ara pa na pag-asa, mabuligan pa na naton. Kag upda naton sang pangamuyo ang aton nga mga dreams, kag goals, kag aton nga mga kay ang sigad lang gid makabulig sa aton ma-achieve ang true healing. Salamat. Yes, Doc.